Kamusta at welcome sa ating video. Ang video natin ngayon ay naglalaman ng 7 pelikula mula sa anime series na Crayon Shin-chan. Kung handa ka nang mapanood ang makulay na buhay ng makulit na batang si Shin-chan, ay simulan na natin. Nagsimula ang kwento sa himpapawid, sa loob ng dambuhalang airship na hugis baboy na nagsisilbing headquarters ng masamang lihim na samahan, ang Pig's Hoof. Isang sexy at bihasang secret agent na may codename na Oiroke o Sexy, ang nakapasok sa kanilang command center. Matagumpay niyang ninakaw ang isang mahalagang computer disk na naglalaman ng data para sa isang makapangyarihang computer virus na kayang kontrolin ang buong mundo. Tumunog ang alarma at si Sexy ay na-corner. Nakipaglaban siya sa mga sundalo ng Pig's Hoof at gumawa ng mapangahas na pagtakas sa pamamagitan ng pagbasag sa bintana at pagparachute palayo sa airship. Sa katubigan ng Tokyo Bay, ang Futaba Kindergarten, kasama si Shinosuke Nohara at ang kanyang mga kaibigan mula sa Kasukabe Defense Force na sina Kazama, Nene, Masao, at Bo, ay nasa isang houseboat para sa isang class dinner cruise kasama ang kanilang mga guro. Nalasing ang gurong si Miss Katz at kumanta sa karaoke at natakot sa kanya ang mga estudyante. Ilang saglit pa, si Sexy na bumagsak sa tubig ay biglang umakyat sa deck ng houseboat kaya mas lalong natakot ang mga estudyante. Dumiretso si Sexy sa lamesa at kumain ng marami dahil ayon sa kanya ay kahapon pa siya hindi kumakain. Pagkatapos nun ay sumakit ang tiyan ni Sexy at nagpunta siya sa banyo. Ang higanting airship ng Pig's Hoof ay lumitaw sa kalangitan sa itaas nila at isang malaking pares ng mechanical na kuko ng baboy ang bumaba at binuhat ang buong houseboat. Agad na inilikas ng mga guro ang mga estudyante mula sa houseboat, ngunit ang Kasukabe Defense Force na hinihintay si Shin-chan na matapos magbanyo ay naiwan sa loob. Naiwanan din sa houseboat si Sexy dahil nasa loob pa rin ito ng banyo. Sa Kasukabe, ang mga magulang ni Shinosuke na sina Hiroshi at Misae ay labis na nag-aalala, matapos mabalitaan na nadurog ang houseboat kung saan naiwan ang kanilang anak. Ang kanilang tahanan ay binisita ni Kiniko, o Muscle, isang malaki at seryosong lalaki na nagpakilalang siya ay mula sa ahensya ng SML at may misyon na iligtas ang mga bata at ang kanyang nawawalang partner na si Sexy. Hiniling ni Misae at Hiroshi kay Muscle na isama sila pero hindi ito pumayag, at humingi lang ng litrato ni Shin-chan. Umalis si Hiroshi para kumuha ng litrato habang si Misae naman ay binigyan ng tsaa si Muscle. Ilang minuto ang lumipas, biglang sumakit ang tiyan ni Muscle at naghanap ito ng banyo, pero sinabi ni Misae na kailangan muna niyang pumirma sa isang kasunduan na papayagan niya sila na sumama. Inamin ni Misae na sinadya niyang lagyan ng napakaraming pampurga ang tiyan ni Muscle. Ganun pa man, nagmatigas si Muscle at pilit na pumunta sa banyo. Ginawa ni Misae at Hiroshi ang lahat para hindi makapunta sa banyo si Muscle. Sa huli, napilitan din si Muscle na pumirma sa kasunduan dahil sobrang natatay na talaga siya. Habang nasa banyo si Muscle, pinakialaman ng mag-asawa ang suitcase nito. Naabutan sila ni Muscle at sobra itong nagalit sa kanila. Sinabi sa kanila ni Muscle na manatili na lamang sa bahay at maghintay na mailigtas niya ang kanilang anak. Pagkatapos nun ay umalis na si Muscle ng mag-isa. Nang wala na si Muscle, sinabihan ni Misae si Hiroshi na maghanda ng gamit dahil susundan nila si Muscle. Ibinunyag ni Misae na may nakita siyang lokasyon at mapa sa gamit ni Muscle. Sa airship ng Pig's Hoof, ang Kasukabe Defense Force at si Sexy ay binihag. Dinala sila sa harap ng 3 pangunahing ehekutibo ng Pig's Hoof, ang leader na si Barrel, ang payat at matalas na si Blade, at ang dambuhalang babae na kilala bilang si Mama. Hiningi ng mga ehekutibo na ibalik ni Sexy ang disk, ngunit tumanggi siya. Sinabi ni Sexy na hindi pwedeng buksan ang pinaglalagyan ng disk dahil sasabog ito sa lakas na sapat para mawasak ang buong airship. Nang sinubukan ni Blade na atakihin si Sexy, sinabi nito na hindi rin siya pwedeng patayin dahil nakakonekta rin sa tibok ng kanyang puso ang bomba. Dahil sa sinabi ni Sexy, tumigil sa pag-atake si Blade. Pagkatapos, ipinakilala ni Shin-chan ang kanyang sarili at ang kanyang grupo bilang tagapagtanggol ng kapayapaan, pero biglang nakiusap si Kazama kay Barrel na pakawalan na sila. Hindi gusto ni Shin-chan ang ginagawa ni Kazama kaya ginawa niya ito ng mga nakakahiyang bagay para hindi makapagsalita. Ganun pa man, nakiusap rin si Nene at ang iba pang kaibigan ni Shin-chan kay Barrel na pakawalan na sila. Nainis si Barrel sa ingay ng mga bata kaya tinutukan niya ito ng baril. Natakot ang mga bata maliban kay Shin-chan dahil sa halip na matakot ay pinansin lang nito ang pagiging pandak ni Barrel. Nagalit si Barrel at nagsimulang paulanan ng bala si Shin-chan.
Biglang lumabas sa monitor si Mouse, ang boss ng Pig's Hoof, at sinabi na dalhin sa kanya si Sexy at ang mga bata. Nang tanungin kung bakit kasama ang mga bata, sinabi ni Mouse na gagawin nilang hostage ang mga ito. Biglang lumapit si Shin-chan at kinupal si Mouse kaya nagalit ito. Pagkatapos, inilagay sa isang kulungan ang mga bata kasama si Sexy. Tinanong ni Shin-chan si Sexy kung single pa ba ito at sinabi nitong oo dahil nakipag-divorce siya sa kanyang asawa. Inamin rin ni Sexy na may anak siya at ipinakita ang litrato nito. Sinabi ni Shin-chan na hindi mabuti ang pagkakaroon niya ng pangalang Sexy dahil may anak na siya at divorce, ganun pa man, papatawarin niya si Sexy dahil mas malaki ang dibdib nito sa kanyang nanay. Pagkatapos nun ay idineklara ni Shin-chan na parte na ng kanilang grupo si Sexy, at nangako naman si Sexy na poprotektahan sila. Samantala, nasa Hong Kong na sina Misai at Hiroshi, kumakain ng noodles na may matapang na mukha. Maya-maya pa, habang naghahanap kay Shin-chan, nakita nila si Muscle na nakasakay sa bangka at tumalon sila sa bangka nito. Binantaan ni Hiroshi si Muscle na tatawaging Boy Tae, kaya wala na itong nagawa kundi ang isama sila. Tinulungan ni na Hiroshi at Misai si Muscle na makaakyat sa barko ng Pig's Hoof nang hindi nakikita. Gusto sana ni Muscle na manatili lamang sa labas ang mag-asawa pero nagpumilit itong sumama. Nakasalubong nila sina Dr. Obukuro at ang assistant nitong bakla na si Angela, na sinabing hindi sila kasapi ng Pig's Hoof. Kinumpirma sa kanila ni Angela na mayroong mga bata na nakasakay sa barko. Ganun pa man, humihingi ng kiss mula kay Hiroshi si Angela bilang kapalit ng kanyang pagtuturo kung nasaan ang mga bata. Pinilit ni Misai at Muscle si Hiroshi na magpahalik pero hindi natuloy dahil dumating ang mga sundalo ng Pig's Hoof. Nakipagbarilan si Muscle sa mga sundalo pero na-corner sila nito sa gitna ng hagdan, kaya gumawa na lang si Muscle ng daan sa pader gamit ang bomba. Paglabas nila, biglang bumukas ang ibabaw ng barko kaya napilitan silang tumalon sa dagat. Pagkatapos nun, nakita nila na lumabas sa barko ang isang airship kung saan nakasakay ang mga bata at si Sexy. Nakita ni Shin-chan ang kanyang mga magulang at pinakitaan niya ito ng puwit. Bago makaalis ang airship, nilagyan ito ng tracker ni Muscle. Pagkatapos, kaagad nila itong sinundan. Nang makasakay sa sasakyan, sinubukan ni Muscle na iwan sina Hiroshi at Mise, ngunit matapos niyang makita ang determinasyon ni Hiroshi, napilitan siyang bumalik para pasakayin ang mag-asawa. Pagkatapos nun ay dumiretso sila sa airport at sumakay sa isang eroplano. Samantala, nakatakas si Sexy at ang mga bata sa kulungan, at nakasalubong nila sa daan sina Angela at Dr. Obukuro. Sinabi ni Angela kay Shin-chan na nakausap niya sina Hiroshi at Mise, at sobrang nag-aalala na ito para sa kanya. Binigyan ng flying kiss ni Angela si Shin-chan, pero ipinasa ni Shin-chan ang flying kiss kay Kazama. Pag-alis ni Angela at Dr. Obukuro, naghanda na si Sexy at ang mga bata para ipagpatuloy ang pagtakas. Inagaw ni Sexy ang command center ng airship sa mga sundalo para makontak ang kanilang headquarters, pero napatigil siya nang makita ang eroplano ni na Muscle. Nagsimulang atakihin ng airship ang eroplano ni na Muscle, kaya nagmadali na si Sexy at ang mga bata na humanap ng daan palabas. Ginamit ni na Sexy ang isang trolley para makalabas, at sinalubong sila ni Muscle sa labas ng nakasabit sa eroplano na pinapalipad na ngayon ni Hiroshi. Sa kasamaang palad, nahihirapan si Hiroshi na kontrolin ang eroplano kaya naabutan na sila ng mga sundalo. Madaling napabagsak ni Sexy ang dalawang sundalo na dumating, pero nadagdagan pa ito kaya napilitan na silang tumakas. Samantala, nataranta si Hiroshi nang paputukan sila ng mga sundalo kaya aksidente niyang nailapit ang eroplano sa mga baril ng airship na agad silang pinaulanan ng bala. Sa loob ng airship, pinangunahan ni Sexy ang 5 bata patungo sa isang escape pod. Gayunpaman, hinarang sila ng grupo ni na Barrel, at wala nang nagawa si Sexy kundi ang sumunod. Sinampal ni Barrel si Sexy at pagkatapos ay inutusan niya si Mama na labanan ito. Alam ni Sexy na hindi siya mananalo habang pinoprotektahan ang mga bata, kaya inutusan niya ang mga ito na pumasok sa loob ng pod at agad niya itong inactivate. Ngayong mag-isa na, si Sexy ay brutal na binugbog ni Mama, habang si Barrel naman ay sinabi kay Sexy na napabagsak nila ang eroplano ni na Muscle. Samantala, ang escape pod ay lumapag sa isang liblib na disyerto. Ligtas ang mga bata ngunit walang kasamang matanda. Nagsimula nang umiyak si Masao habang si Nene naman ay naglabas ng galit sa pamamagitan ng pagsuntok sa isang stuffed toy. Biglang lumabas sa pod si Bo na may dalang survival kit. Muling nagkaroon ng pag-asa ang grupo at nagpasya silang maglakbay hanggang sa makatagpo sila ng mga tao.
Pagkatapos nun ay pinakita ang grupo ni na Muscle na ligtas at bumagsak din sa kaparehong disyerto. Samantala, nakarating na ang airship sa headquarters ng Pig's Hoof at doon ay tinorture nila si Sexy gamit ang digital technology para mapilitan itong buksan ang lagayan ng disk. Pagsapit ng gabi, binigyan ni Muscle ng matutulugan na tent sina Hiroshi at Misae para kay Himawari. Bago matulog ay nakwento ni Muscle kina Hiroshi at Misae na meron siyang asawa noon at nagkaroon sila ng anak. Sa ibang bahagi ng disyerto, magkakatabing natulog ang 5 bata sa ilalim ng isang malaking kumot. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng 5 bata ang paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang malaking lawa. Labis silang natuwa nang matanaw nila ang isang malaking gusali na nakatayo malapit dito, at kaagad nila itong pinuntahan. Kaso nang makita na nila ang nakaguhit sa gusali, nalaman nila na ito pala ang headquarters ng Pig's Hoof. Bagamat natatakot na mahuli, nagdesisyon pa rin sila na tumuloy dahil napagtanto nila na mamamatay lang sila sa gutom sa disyerto. Ang Kasukabi Defense Force ay nakahanap ng isang lihim na pasukan at pumasok ng palihim. Sa loob, labis silang kinilabutan nang makita nila si Angela at ang doktor na nagsusumo. Habang kumakain, ipinaliwanag sa kanila ni Angela ang tungkol sa sumusut na kanilang suot kanina na nagpapalakas ng katawan. Sunod ay ipinakita naman sa kanila ni Angela ang isang imbensyon na gumagawa ng 3D image. Kaso pagkatapos nun ay biglang lumitaw si Mouse sa isang monitor, at ipinag-utos nito na muli silang dakpin. Dinala sila sa main control room at ginamit bilang hostage para buksan ni Sexy ang lalagyan. Ayaw ni Sexy na masaktan ng mga bata kaya napilitan siyang buksan ang lalagyan at ibigay kay Mouse ang disk na laman nito. Pagkatapos makuha ang disk, inilipat ni Mouse si Sexy at ang mga bata sa command room, kung saan inihayag niya ang kanyang master plan. Ang ninakaw na disk ay naglalaman ng huling bahagi para sa kanyang pinakamalakas na sandata, isang computer virus na dinisenyo ng isang siyentipiko na nagngangalang Dr. Obukuro, na isa ring bilanggo. Plano ni Mouse na i-upload ang virus upang kontrolin ang bawat computer sa buong mundo. Inactivate ni Mouse ang programa sa isang higanteng computer, at sa gulat ng lahat, ang virus ay lumitaw sa pangunahing screen na may pamilyar na mukha, si Burberzeman, ang duwag na bayaning baboy mula sa imahinasyon mismo ni Shin-chan. Ayon kay Dr. Obukuro, dati siyang nakatira sa Kasukabe, at nakuha niya ang ideya sa drawing ni Shin-chan na itinapon ni Misae sa kalsada. Matapos nun ay dinakip na siya ng Pig's Hoof na interesado sa kanyang mga gawa. Sinubukan ni Shin-chan na kausapin si Burberzeman pero sinigawan lang siya nito. Tumawa si Mouse at inutusan niya si Burberzeman na ipakita ang kanyang mga kayang gawin. Sumunod si Burberzeman at nagpakita ng promotional video. Ipinakita ng video na kaya niyang pasukin ang pinakamalakas na computer firewall at sirain ito mula sa loob. Pinakita rin sa video na sa pamamagitan nun ay kaya niyang kontrolin ang mga command center ng militar, at paliparin ang mga missile nito para magsanhi ng malawakang digmaan. Umakyat si Mouse sa higanteng computer para simulan ang global upload ng virus, pero bago pa siya makapagsimula ay dumating ang grupo ni na Muscle. Umalis si na Barrel para salubungin ang grupo at sumama rin si Angela dahil gusto niyang makita ang crush niyang si Hiroshi. Nang makaalis na si na Barrel, itinuloy na ni Mouse ang pag-upload pero nahihirapan siyang pasunurin si Burberzeman. Ginamit ni Sexy ang pagkakataon na ito para makatakas, at nilabanan niya ang mga sundalong natira sa silid. Samantala, napilitan si Mouse na halikan ng puwit ni Burberzeman para lang sundin na nito ang kanyang utos. Pagkatapos ng labis na kahihiyan, sa wakas ay nasimulan na ni Mouse ang kanyang plano. Tinanong ni Sexy si Dr. Obukuro kung paano pipigilan ang virus pero gusto nitong hawakan ang kanyang puwit bilang kapalit. Biglang dumating si Mama at nakipaglaban ito kay Sexy. Sumugod si Shin-chan at sinabi niya kay Mama na may maganda itong mukha. Sa hallway, habang nakipagbarilan si Muscle kina Barrel, dumating si Angela na nakasuot ng sumo suit at tinulungan sila. Kaso sa kalagitnaan ng pagsugod ay umatras si Angela at pinilit na lang si Misae na suotin ang kanyang sumo suit at sumugod. Kaso pagkatapos mapaatras ang grupo ni Barrel, naipit si Misae sa isang butas at nahirapan silang hugutin ito. Dumating si Blade at si Muscle ang nakipaglaban dito. Ibinunyag ni Angela na ang kahinaan ni Blade ay mga biro, kaya nagsimula silang magbitaw ng mga biro. Hindi natawa si Blade sa kanilang biro pero natawa ito sa sarili niyang biro na hindi naman nakakatawa, kaya napabagsak pa rin ito ni Muscle. Samantala, hindi nakatulong ang pagpuri ni Shin-chan kay Mama dahil binugbog pa rin ito si Sexy.
Muling sinubukan ni Shinchan na tulungan si Sexy sa pamamagitan ng pagsayaw pero hindi ito umepekto. Nag-alok si Dr. Obokuro ng tulong kapalit ng molde ng puwit ni Sexy, at pumayag si Sexy. Pagkatapos nun ay dumating na ang grupo ni na Muscle. Sinabihan ni Dr. Obokuro si Muscle na huwag gumamit ng baril kaya nilabanan niya si Mama ng mano-mano. Habang nakikipaglaban si Muscle kay Mama, pinuntahan ng iba si Dr. Obokuro para tulungan ito sa pagpigil sa virus. Sinabi ni Dr. Obokuro na kailangang may pumasok sa loob ng programa para bantayan ang AI habang ginagawa niya ang dapat gawin. Dahil si Shinchan ang gumawa kay Berber Zaman, siya ang pinili ng doktor na ipadala sa loob ng program. Gamit ang isang makina, ginawa niyang digital si Shinchan at ipinasok sa programa. Pagdating sa loob ng digital world, natagpuan ni Shinchan si Berber Zaman sa isang gusali na mukhang dojo, at doon ay nagpalakihan sila ng pototoy. Biglang lumitaw si Mouse at pinigilan nito ang walang kwentang paligsahan ng dalawa. Pagkatapos, sinimulang hikayatin ni Mouse si Berber Zaman na pumasok sa isang portal para sa pagsisimula ng upload gamit ang magagandang babae pero si Shinchan ang naakit. Samantala, natalo si Muscle at tumilapo naman si Misae sa itaas ng higanteng computer matapos sipain ni Mama. Gumapang si Himawari patungo sa computer at nanggulo, kaya napilitan si Mouse na kanselahin ang kanyang ginagawa. Habang inihahanda muli ni Mouse ang programa, nagtulong-tulong ang lahat na protektahan si Shinchan at ang doktor mula kay Mama. Bago sumugod, inutusan ni Muscle si Sexy na kunin ang paborito nitong sandata sa kanyang bag. Maya-maya pa ay bumalik si Sexy na may hawak na 2 kawali. Dito na inamin ni Sexy na dati niyang asawa si Muscle, pero nakipag-divorce siya dito dahil ng babae ito. Sinabi rin ni Sexy na naging paborito niyang sandata ang kawali dahil ito ang lagi niyang ginagamit kay Muscle sa tuwing nag-aaway sila. Pagkatapos nun ay nagsimula na ang laban sa pagitan ni na Sexy at Mama. Sa digital world, hiniling ni Berber Zaman kay Shinchan na ikwento ang kanyang istorya. Huminga ng malalim si Shinchan at nagsimulang magkwento na tinawag niyang ang pakikipagsapalaran ni Berber Zaman. Sa kwento, umakyat si Berber Zaman sa isang bundok para maghanap ng kayamanan. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya ang 3 magkakaibang tao na may problema, at kahit naiinis at nagrereklamo, tinulungan niya pa rin ang bawat isa sa kanila. Nang sa wakas ay makarating siya sa tuktok, wala siyang nakitang kayamanan. Nalungkot siya, ngunit naalala niya ang mga taong tinulungan niya at ang pasasalamat na ibinigay nila. Sinabi ni Shinchan na si Berber Zaman ay walang nahanap na ginto, ngunit napuno ng kayamanan ng kanyang puso. Hinawakan ni na Shinchan at Berber Zaman ang pototoy ng isa't isa bilang simbolo ng respeto. Nang dumating si Mouse at si Dr. Obokuro, nagsimula ng maglaho si Berber Zaman. Bukal sa loob na tinanggap ni Berber Zaman ang kanyang kapalaran at nagpaalam na kay Shinchan. Pagbalik nila sa totoong mundo, natalo na ni Sexy si Mama gamit ang mga kawali. Ganun pa man, hindi matanggap ni Mouse ang kanyang pagkabigo kaya inactivate niya ang self-destruct sequence ng base. Inutusan ni Muscle si Barrel na papuntahin sa airship ang lahat ng mga empleyado sa gusali, bago sila magtungo rin doon para takasan ng pagsabog. Nang makasakay na ang lahat ng mga tao sa airship ng Pig's Hoof ay agad nila itong pinalipad. Kaso nang sumabog ang base, hindi pa rin nakakaangat ang airship dahil masyado itong mabigat. Humingi ng tulong si Shinchan kay Berber Zaman. Dumating si Berber Zaman at itinulak nito ang airship patungo sa kalangitan bago tuluyang maglaho sa lumalaking apoy. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, bumalik na sa Japan ang pamilya Nohara at sinamahan sila ni na Muscle at Sexy kasama ang anak nito sa isang mapayapang picnic. Habang masaya silang lahat, tahimik na iginuhit ni Shinchan ang larawan ni Berber Zaman sa papel, isang maliit at pribadong pagpupugay sa bayaning nagligtas sa mundo. Nagsimula ang kwento sa isang tahimik na gabi sa Chichibo, kung saan nagre-relax sa isang hot spring ang mga guro ng Futaba Kindergarten. Biglang lumindol, at sa gitna ng kadiliman, lumitaw ang isang misteryosong higanteng robot. Kinabukasan, habang naglalakad si Shinchan, nakakita siya ng isang matandang lalaki na nakahiga sa gitna ng kalsada. Bilang isang likas na matulungin sa kakaibang paraan, inimbitahan ni Shin ang matanda, na nagpakilalang si Tamba Seiji sa kanilang bahay. Naligo sila ng sabay. Ikinwento ni Seiji ang kanyang labis na pagmamahal sa mga hot spring. Ganun pa man, bigla na lamang naglaho ang matanda nang walang iniwang bakas. Pagkalipas ng ilang araw, biglang dinukot ang pamilya Nohara ng mga taong nagpanggap na pulis.
Pinatulog sila sa sasakyan at dinala sa isang sikretong pasilidad. Pagkagising sa isang silid, at pagkatapos sunduin ng dalawang babae, nalaman na nila ang katotohanan. Na-recruit sila ng G-Men Onsen, o Hot Spring G-Men, isang lihim na organisasyon sa ilalim ng gobyerno na nagpoprotekta sa mga hot spring ng Japan. Ang kalaban nila ay ang Yuzame, o Anti-Hot Bath Rogues. Ang leader ng kalaban na si Dr. Akamamire, na galit sa paliligo, ay nagpaplanong magdulot ng global warming sa pamamagitan ng proyekto niyang Planning Mosquito Hot Spring Earth. Target nilang hukayin ang Golden Soul Water of the Hot Spring, o Yutama, isang maalamat at makapangyarihang tubig. Ang matinding revelasyon ng G-Men, ang Golden Soul Water na hinahanap nila ay nakatago sa ilalim ng bahay ng mga Nohara. Pagkatapos, habang nasa silid, nainggit si Shinchan kay Himawari dahil hinawakan nito ang dibdib ni Ibusuki. Maya-maya pa ay dumating si Hiroshi at nagalit ito kay Misae dahil hinayaan niyang maghukay ang G-Men sa kanilang bahay. Nagalit din si Misae kay Hiroshi at nag-away na sila. Tumigil lang ang pag-aaway ng mag-asawa nang dumating si Kusatsu at inaya ang lahat na maligo. Ngunit nadismaya lang si Hiroshi at Shinchan dahil akala nila ay makakasama nila sa pagligo ang mga babae. Gagamitin sana ni Shinchan ang kanyang pagiging bata para makasama sa mga babae pero pinigilan siya ng inggit na si Hiroshi. Pagkatapos maligo, sinaluhan ni Ibusuki at Goshogake sa pagkain ng pamilya Nohara, at naparami ng inom ng alak si Hiroshi. Paggising ni Hiroshi kinaumagahan, nalaman niya kay Shinchan na may ginawa siyang kalokohan sa dalawang babae kaya galit na naman sa kanya si Misae. Sinubukan niyang humingi ng tawad kay Misae pero sinuntok lang siya nito. Sa base ng Yuzame, pinag-uusapan ni Dr. Akamamire at ng kanyang mga alagad ang kagandahan ng kanilang higanting robot habang kumakain. Pero laking gulat nila nang biglang may sumabog sa binti ng kanilang ipinagmamalaking robot. Dahil sa nangyari, napagtanto nila na may mga spy na nakapasok sa kanilang grupo mula sa G-Men, at mabilis nila itong nahanap. Inutusan ni Dr. Akamamire si Joe na pahirapan ng spy gamit ang kanyang hinlalaki hanggang sasabihin nito ang lokasyon ng base ng G-Men. Samantala, isang spy ng G-Men ang nakabalik, at sinabi nito kay Kusatsu ang plano ng Yuzame na ilubog sa baha ang mundo sa pamamagitan ng pagtunaw ng mga yelo sa iba't ibang bansa. Pagkatapos, habang lumalala ang away ni Hiroshi at Misae, inatake ng Yuzame ang base. Nakipaglaban sina Ibusuki, Goshogake, at Kusatsu sa mga sundalo ng Yuzame, at pinuntahan ng pamilya Nohara para isama ito sa pagtakas. Sinundan sila ng mga sundalo ng Yuzame sa labas ng base at doon ay nagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban sa mga ito. Pagkatapos talunin ng mga nakasunod na kalaban, pumunta sila sa isang pampublikong paliguan na may koneksyon sa G-Men, para pag-usapan ang susunod nilang gagawin. Sinabi ni Kusatsu na bibisitahin niya ang paghuhukay sa bahay ng mga Nohara, at inutusan naman niya si Ibusuki at Goshogake na pumunta sa Chichibo para mag-imbestiga. Kaso nang paalis na sila, biglang sinabi ni Ibusuki at Goshogake na wala silang lisensya sa pagmamaneho, kaya nagpasya si Kusatsu na ipasama sa kanila si Hiroshi at ang pamilya nito para may magmaneho. Pagdating sa teritoryo ng Yuzame, kinailangan nilang bumaba ng sasakyan dahil wala ng kalsada, at sa kanilang paglalakad ay nakakita sila ng hot spring. Maliligo sana sina Ibusuki at Goshogake pero bigla silang inatake ng mga sundalo ng Yuzame. Habang nangyayari ang barilan, tuwang-tuwa si Shinchan dahil lagi siyang tinatakpan ng dibdib ni Ibusuki at Goshogake. Sa huli, napilitang sumuko ang grupo ni Shinchan dahil napalibutan na sila ng mga kalaban. Pagkatapos, dinala sila ng mga kalaban sa base ng Yuzame sa ilalim ng lupa. Tinanong sila ni Dr. Akamamire kung bakit nasa Kasukabe ang G-Men pero tumanggi silang sabihin. Para mapilitan silang magsalita, kumain ng inihaw na karne sa kanilang harapan si Dr. Akamamire at ang mga alagad nito. Sa kabila nito ay tumanggi pa rin silang umamin, kaya nagdesisyon si Dr. Akamamire na ipadala ang pamilya Nohara sa unhealthy land, para pahirapan habang pinapanood ni Ibusuki at Goshogake. Pagdating sa unhealthy land, inilagay ang bawat miyembro ng pamilya Nohara sa iba't ibang mekanismo, at puwersahang pinalaro. Inutusan sila na pumunta sa bundok na nasa gitna ng lugar habang sinusunod ang mga patakaran. Nang magsimula na ang laro, hindi na susunod ng pamilya Nohara ang mga patakaran kaya mas lalo silang pinahirapan. Bukod doon, sinubukan ni Ibusuki at Goshogake na tumakas kaya mas dinagdagan pa ang kanilang paghihirap.
Di nagtagal ay sumuko na ang pamilya Nohara at sinabi na nila kay Dr. Akamamire ang tungkol sa Golden Soul Water na nahanap ng Jimen sa kanilang bahay. Sinimulan na ng Yuzame ang kanilang plano at inilabas ang kanilang hot spring battle robot. Habang patungo ang higanteng robot sa bahay ng mga Nohara, dumaan ito sa syudad ng Chichibo at marami itong napinsala. Walang magawa ang mga pulis at halos lahat ng istasyon sa telebisyon ay nag-aanunsyo na ng malawakang paglikas. Labis ang tuwa ni Dr. Akamamire habang pinapanood ang mga balita sa telebisyon tungkol sa kanyang higanteng robot. Samantala, habang lumalala ang kaguluhan sa lungsod, nagising ang grupo ni Shin-chan sa labas ng base ng Yuzame. Nakatanggap sila ng utos mula sa command center na manatili lamang sa kanilang kinaroroonan, pero hindi pumayag ang pamilya Nohara at nagsimulang bumiyahe pauwi sa kanilang bahay. Sa kaparehong sandali, inutusan na ng Prime Minister ng Japan ang mga sundalo na atakihin ang robot. Inatake ng Air Force ang higanteng robot gamit ang mga missile, sunod ay tinambangan naman ito ng mga tangke at sabay-sabay na pinaputukan. Ngunit sa kabila nun, ang higanteng robot ay nanatiling walang pinsala at inapakan lang nito ang mga nakaharang na tangke. Ipinagpatuloy ng mga sundalo ang pag-atake pero hindi pa rin natinag ang higanteng robot. Maya-maya pa, naabutan na ng grupo ni Shin-chan ang higanteng robot habang papasok ito sa susunod na lungsod. Sa Kasukabe, nagsisimula na rin ang malawakang paglikas at labis na ang pag-aalala ng mga guro at mga magulang sa Futaba Kindergarten. Pagkatapos, pinakita ang iba pang mga residente ng Kasukabe na may mga nakakatawang reaksyon sa nangyayari. Samantala, dahil hindi nagtagumpay ang mga sundalo, humingi na ng tulong ang Prime Minister sa sikretong organisasyon ng G-Men. Agad namang tumugon si Kusatsu at inutusan ng kanyang mga tauhan na bilisan na ang paghuhukay sa Golden Soul Water. Maya-maya pa, natanaw na ni Kusatsu ang higanteng robot na papalapit sa kanilang posisyon. Ilang saglit pa, dumating na ang grupo ni Shin-chan at hindi nagustuhan ni Hiroshi at Misae ang ginawa ng G-Men sa kanilang bahay. Pagkatapos humingi ng pasensya kay Hiroshi, ipinag-utos na ni Kusatsu ang pag-atake sa higanteng robot. Sa kasamaang palad, hindi umepekto ang kanilang pag-atake sa higanteng robot. Nagpunta ang higanteng robot sa ilalim ng lupa at biglang lumitaw sa kanilang harapan. Bago umatake ang higanteng robot, tinanong ni Kusatsu si Dr. Akamamire kung bakit ayaw nito sa hot spring. Ayon kay Dr. Akamamire, 30 taon na ang nakalilipas, mahilig din siya maligo sa hot spring. Kaso isang araw, may kupal na nag-uwi ng susi para sa paborito niyang lagayan ng sapatos sa paborito niyang hot spring. Mula nang mangyari ang kakilakilabot na insidenteng yun, kinamuhian niya na ang hot spring. Pagkatapos marinig ang kwento ni Dr. Akamamire, napagtanto ni Kusatsu na siya pala ang kupal na tinutukoy nito, at ipinakita ang susi ng lagayan ng sapatos na kanyang kinuha. Sobrang nagalit si Dr. Akamamire, at inatake nito ang bahay ng pamilya Nohara gamit ang higanteng robot. Ganun pa man, dahil sa malakas na pag-ataking yun, nagkaroon ng malalim na butas sa lupa at lumabas ang Golden Soul Water. Maliligo na sana sina Kusatsu, pero biglang dumating si Tamba at pinigilan sila. Ibinunyag ni Tamba na siya ang espiritu ng mga hot spring, at pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagte-teleport. Pagkatapos magpakilala, inutusan ni Tamba ang pamilya Nohara na maghubad at maligo sa hot spring dahil ayon dito, kung sila ang pinili ay matutupad ang kanilang kahilingan. Sa una ay nahihiya pa ang mga magulang ni Shin-chan, pero kalaunan ay pumayag din ito. Pagkatapos mamilipit ni Shin-chan sa baho ng paa ni Hiroshi, tumalo na sa hot spring ang pamilya Nohara. Habang nasa hot spring, nakaramdam ng matinding ginhawa ang pamilya, at sa sobrang ginhawa ng kanilang pakiramdam ay napasayaw na sila. Nang magyakap ang pamilya, nagsimulang umilaw ang hot spring. Hiniling ng pamilya Nohara na magkaroon sila ng lakas para wasakin ang higanteng robot na sumira sa kanilang tahimik na buhay. Tinupad ng hot spring ang kahilingan ng pamilya Nohara at nagkaroon ng kapangyarihan ng bawat isa sa kanila. Ngayong meron ng kapangyarihan, handa na ang pamilya na harapin ang higanteng robot ng Yuzame. Unang umatake si Himawari na inuntog ng napakalakas ang higanteng robot. Sunod na sumugod sina Shin-chan at Hiroshi pero hinampas lang sila ng higanteng robot. Ganun pa man, madaling nakabangon ang mag-ama. Sinuntok ni Hiroshi ang ulo ng robot habang si Shin-chan naman ay binunggo ito ng puwit. Nang hindi umubra ang atake, sinubukan na lang nila na tulakin ang paa at mga kamay ng robot para baliin ito. Kaso biglang lumakas ang robot at pinatalsik silang lahat.
Pagkatapos ng mga bigong pag-atake, nagpa siya ang pamilya Nohara na pagsamahin na ang kanilang mga lakas. Habang nakakapit bisig, bumuelo ang pamilya Nohara at tumakbo patungo sa higanteng robot. Sinalubong sila ng higanteng robot ng drill at nagkaroon ng palakasan ng dalawang panig. Hindi kinaya ng higanteng robot ang pinagsamang lakas ng pamilya Nohara at nabutas ang katawan nito. Kinuha ng pamilya Nohara ang natalong si Dr. Akamamire para singilin ito sa nasira nilang bahay, pero bigla itong tumalon sa Golden Soul Water. Ganun pa man, sinabi ni Tamba na huwag mag-alala dahil ang pinili lamang ang binibigyan ng kapangyarihan ng hot spring, at ang masasamang tao na tulad ni Dr. Akamamire ay gagawin lang nitong mabuti. Pag-ahon sa hot spring, nilapitan ni Kusatsu si Dr. Akamamire para ibigay ang susi ng paborito nitong lalagyan ng sapatos. Pagkatapos nun, kinuha na ni Tamba ang Golden Soul Water mula sa ilalim ng bahay ng pamilya Nohara, at nagpaalam na sa lahat. Kinabukasan, tumulong ang Yuzame sa pag-aayos ng mga nasirang bahay. Naayos na rin ang bahay ng pamilya Nohara na sa mga sandaling yun ay naliligo sa isang hot spring. Sa isang airport sa Japan, dumating ang isang misteryosong lalaking may blonde na buhok na nagngangalang Hexon, isang inapo ng masamang angkan ng Tamayomi. Taglay niya ang mapanganib na kakayahang bumasa ng isip ng mga tao. Sinalubong siya ni Chimama Mako at ng kanyang hukbo ng mga hostess. Hawak ni Hexon ang isa sa dalawang mahiwagang bola ng kadiliman na kapag pinagsama sa kakambal nito, ay maaaring bumuhay sa makapangyarihang Dark Lord na si Jack. Kasabay nito, sa isang balita na kaswal na pinapanood ng pamilya Nohara sa bahay, ibinalita na ang isang sinaunang estatwang luwad, ang sisidlan para kay Jack, ay ninakaw mula sa museo. Ipinakilala naman ng kalabang grupo, ang angka ng Tamiyura, sa isang magulong habulan. Tatlong malalaking lalaki na nakadamit pambabae, sina Rose, Lavender, at Lemon, ang tumatakas mula sa mga hostess ni Mako. Si Rose, na may hawak ng pangalawang mahiwagang bola, ay nahiwalay sa iba at nakatakas patungong Kasukabe. Kinabukasan, naglalakad si Shinosuke o Shin-chan Nohara kasama ang asong si Shiro sa may pampang ng ilog. Nakita niya ang isang malaking lalaki na walang malay, si Rose, na natutulog sa damuhan. Sa tabi nito, napansin ni Shin-chan ang isang maliit, makintab, at parang holen na bagay. Sa pag-aakalang isa lang itong laruan, ibinulsa niya ito at tumakbo pa uwi. Sa bahay ng mga Nohara, abala si Misae, at na-distract naman si Shin-chan ng isang tasang puding. Ang kanyang sanggol na kapatid na si Himawari, ay gumapang palapit, naakit sa makintab na bagay, at nilunok ang bola. Nang gabing iyon, habang tulog ang buong pamilya Nohara, nilusob ni na Rose, Lavender, at Lemon ang kanilang bahay. Nagising ang pamilya sa takot. Ipinaliwanag ng magkakapatid na Tamiyura ang malubhang sitwasyon, sila ay mga tagapangalaga na inatasang protektahan ang mundo mula sa angka ng Tamayomi. Ang bolang nilunok ni Himawari ay isa sa dalawang susi upang buhayin si Jack, at kung makuha ito ng angka ng Tamayomi, katapusan na ng mundo. Habang pumapasok sa isip nila ang paliwanag, umatake ang angka ng Tamayomi. Pinalibutan ng hostess army ni Mako at ng isang malakas at maskuladong mandirigma na nagngangalang sa Take ang bahay ng mga Nohara. Ang pamilya at ang magkakapatid na Tamiyura ay halos hindi nakatakas gamit ang maliit na berdeng kotse ng pamilya na nagsimula ng isang desperadong habulan sa buong bansa. Tumigil sila sa isang pampublikong paliguan at doon ay nakasama ni na Shin-chan at Hiroshi na maligo ang tatlong bakla. Tinuruan din ni Shin-chan ang tatlo kung paano lumangoy gamit lang ang puwit. Pagkatapos maligo, habang pinag-uusapan kung ano ang susunod nilang gagawin, nilapitan sila ni Yoni Hagashimatsuyama, isang palpak na pulis na mahilig magpaputok ng baril kahit walang alam sa nangyayari. Pakay ni Yoni ang magkakapatid na Tamiyura, pero nang ipaliwanag nila ang kanilang sitwasyon, pumayag si Yoni na tumulong sa pagprotekta kay Himawari. Biglang lumabas si Tamao kasama ang grupo ng mga hostess at si Satake at nagsimulang kumanta. Nilapitan ni Yoni ang grupo para arestuhin pero tumanggi itong sumuko. Pinaputukan ni Yoni ng baril si Satake pero hindi tumama. Magkakagulo na sana pero sinabihan ni Tamao ang magkabilang panig na ituloy na lamang sa labas ang habulan para walang madamay na ibang tao. Pumayag ang lahat at nagsimulang mag-unahan sa pagbihis. Naunang matapos ang grupo ni na Shin-chan, pero nakipagpalitan pa ng calling card si Hiroshi sa isang salaryman kaya naabutan pa sila ng mga kalaban.
Pagdating sa labas, ipinagmalaki ng mga hostess ang kanilang husay sa paggamit ng mga ribbons sa pamamagitan ng paghiwa sa isang labanos sa maliliit na piraso. Sinamantala ng grupo ni Shinchan ang pagkakataon na ito para makasakay sa sasakyan at makatakas. Humabol ang grupo ng mga hostess gamit ang sarili nilang sasakyan, pero nagawa nila itong iwanan ng magkaroon ng traffic. Matapos ang lahat, sinimulan nilang questionin ang pagsama sa kanila ni Yoni, dahil nalaman nila kanina na wala naman pala itong kwenta. Dumating pa sa punto na hiningi nila ang ID nito para masiguro na isa nga itong tunay na pulis. Maya-maya pa, habang nasa biyahe, napilitan silang tumigil dahil kailangang magbawas ni Hiroshi. Biglang dumating ang grupo ng mga hostess na sumusunod sa kanila kaya pinatakbo na ni Lime ang sasakyan. Nakahabol naman si Hiroshi pero nahulog si Yoni nang sinubukan siya nitong hilahin sa loob ng sasakyan. Dahil sa nangyari, nahiwalay sina Hiroshi at Yoni sa grupo. Ngayon, sina Misae, Shinchan, Himawari, at ang tatlong magkakapatid na Tamayura na lang ang magkakasama, tumatakas patungong Hilaga. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang pagtakas hanggang sa maubusan na ng diaper si Himawari at kinailangan nilang tumigil sa isang mall para mamili. Habang namimili ay naabutan sila ng hostess corp at sinubukan itong kunin sa kanila si Himawari. Nagkaroon ng magulong habulan at matinding paglalaban sa pagitan ng grupo ni Shinchan at hostess corp. Dahil lamang sa bilang ang hostess corp, nagpa siyang magpaiwan sina Lime at Lavender para makatakas ang iba. Nakita pa ni Rosa na nadakip ang dalawa niyang kapatid bago umalis kasama sina Shinchan sakay ng sasakyan. Pagkatapos nun ay nakita nila sina Hiroshi at Yoni na nakasakay sa tren, at huminto sila sa istasyon para sunduin ito. Nagpasya silang pumunta sa bundok kung saan naninirahan ang angka ng Tamayura, dahil ayon kay Rose ay magiging ligtas si Himawari dito, at dito ay nakilala nila ang nanay ng tatlong magkakapatid. Ipinakilala rin sa kanila ang mga mandirigma ng angka ng Tamayura na binubuo ng mga matatandang lalaki. Kinagabihan, habang kumakain, naramdaman ng nanay nila Rose ang pagdating ni Hexon, kaya agad sila nitong inutusan na maglagay ng mga karatula bilang depensa. Makalipas ang ilang oras, hindi pa rin nawala ang presensya ni Hexon at lalo pa itong lumapit, kaya inutusan na ng matanda ang mga mandirigma ng angka na kumilos. Nilabanan ng dalawang mandirigma ng Tamayura si Hexon pero madali lang itong natalo. Naramdaman ng nanay ni Rose ang nangyari at labis itong nabahala. Nagpasya si Yoni na lumabas para tumulong sa laban sa kabila ng pagtutol ng lahat. Samantala, nagtataka si Hexon habang nakatingin sa walang kwentang karatula na ipinalagay ng nanay ni Rose. Biglang may sumugod na tatlong mandirigma ng Tamayura pero tulad ng nauna ay mabilis din itong napabagsak ni Hexon. Dahil sa nangyari, dalawa na lamang ang natira sa mga mandirigma ng Tamayura, at tulad ng inaasahan ay mabilis lang din itong natalo. Sinubukang barilin ni Yoni si Hexon, pero madali lang na iniwasan ni Hexon ang mga bala at lumapit. Nilabanan ni Yoni si Hexon ng mano-mano pero hindi siya umubra dito. Ganun pa man, hindi siya pinatay ni Hexon at iniwan na lamang. Nang makarating si Hexon sa bahay, pinagtulungan itong atakihin ng matanda at ni Rose, pero masyadong malakas si Hexon kaya natalo silang pareho. Nang makapasok si Hexon sa bahay, sinubukan pa ni Hiroshi na protektahan ang kanyang pamilya pero wala ring nangyari. Sumugod si Shinchan pero itinapon lang siya ni Hexon, habang si Shiro naman ay sinipa. Pinigilan ni Hexon si Misae na gumalaw gamit ang kanyang kapangyarihan kaya kinuha ni Shinchan si Himawari. Gumawa si Shinchan ng mga kakaibang sayaw para sana lituhin si Hexon, pero ginulo siya ni Himawari. Hindi gumana ang mga walang kwentang plano ni Shinchan kaya tuluyang nakuha ni Hexon si Himawari. Kinaumagahan, inalam ng nanay ni Rose kung saan dinala si Himawari at nalaman itong sa headquarters ng Tamayomi sa isang malaki at matingkad na gusali. Samantala, ibinigay ni Hexon sa pangangalaga ni Satake si Himawari. Misyon ni Satake na hintayin na mailabas ni Himawari ang mahiwagang bola. Balik sa grupo ni Shinchan, sinimulan na ng grupo ang biyahe patungo sa headquarters ng Tamayomi, at bakas sa mga mukha nila ang determinasyon na mabawi si Himawari at ang mahiwagang bola. Samantala, naitain na ni Himawari ang mahiwagang bola, pero ayaw pa rin itong ibalik ni Hexon sa pamilya nito kaya nainis si Satake. Maya-maya pa ay dumating na sa lugar ang grupo ni Shinchan at sinalakay nila ang headquarters ng Tamayomi. Sinalubong sila ng mga hostess kasama si Satake na may hawak kay Himawari. Si Satake na may malambot na puso para sa mga bata, ay nadismaya sa kahandaan ng Tamayomi na saktan si Himawari.
Nagbago ang kanyang isip at kumampi na sa grupo ni na Shin-chan at sinabi sa dati niyang mga kasamahan na mas gusto niya ang paggawa ng mabuti kesa sa masama. Pagkatapos nun ay nagsimula na ang labanan. Nilabanan ng grupo ni na Shin-chan ang hukbo ng mga hostess ni Mako habang hinarap naman ni Satake si Mako. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng napakawala ng isa sa mga hostess sina Lime at Lavender kaya nakasali na rin ito sa laban. Nagpaiwan sina Lime at Lavender kasama si Satake para makapagpatuloy ang iba. Pagdating sa itaas ng gusali, nakita nila ang tunay na pinuno ng angkan na si Tamao na tinututukan ng baril si Hexon para ibigay nito sa kanya ang mahiwagang bola na hawak nito. Sinipa ni Hexon ang baril ni Tamao at nauwi sa habulan ang dalawa. Nakisali na rin sa agawan ng grupo ni na Shin-chan at muntik nang mahulog ang pamilya Nohara pero buti na lang ay dumating sina Satake at iniligtas sila. Samantala, matagumpay na nakuha ni Hexon ang estatwa at mahiwagang bola. Hinamon ni Hexon ang lahat na atakihin siya, kaya umatake si Rose pero hindi ito umubra. Sunod na lumaban kay Hexon ay si Satake, pero dahil nababasa ni Hexon ang galaw nito, hindi man lang ito nakatama at sa halip ay nabugbog lang. Dahil sa nangyari ay naisip ng lahat na sabay-sabay na sumugod, pero sa kabila ng kanilang pagsisikap at pagtutulungan, hindi pa rin natinag si Hexon. Dito na sila gumamit ng isang nakakatawa ngunit epektibong estratehiya. Nagsimula silang kumanta ng walang saysay na kanta, at pagkatapos ay sumayaw ng magulo na pinangungunahan ni na Hiroshi at Misae. Ang kanilang magulo at walang laman na isipan ay lubos na nagpalito sa kakayahan ni Hexon na bumasa ng isip, kaya't natalo siya. Tila tapos na ang banta. Gayunpaman, sina Shin-chan at Himawari dahil sa pagiging mausisa ay kinuha ang mahiwagang bola at ang estatwa mula kay Hexon. Pagkatapos ay kinuha rin nila ang mahiwagang bola na hawak ni Tamao. Sa pag-aakalang laro lang ito, inilagay nila ang parehong bola sa mga butas ng estatwa. Nagsimulang umilaw ang estatwa, at pagkatapos ay naglabas ito ng malakas na puwersa na nagpatalsik sa lahat. Buti na lang ay nakahanap sila ng makakapitan kaya hindi sila nahulog sa ibaba ng gusali. Pagkatapos nun ay nakita nilang nabuhay na ang Dark Lord na si Jack. Ngunit ang makapangyarihang Dark Lord na lumabas ay isang malaking kabiguan. Si Jack ay lumitaw bilang isang payat at nakakatawang bakla na nakabahag. Ibinunyag niya na ang kanyang masamang espiritu ay nag-expire na, ilang siglo na ang nakalipas, siya ngayon ay ganap ng walang kapangyarihan at gusto na lang mapag-isa. Labis na nagalit si Hexon at ginawang hostage si Himawari para makatakas. Tinutukan ni Yoni ng baril si Hexon pero ginulo siya ni Shin-chan kaya naiputok niya ito nang hindi sinasadya sa binti ni Hexon. Itinapon ni Hexon si Himawari pababa ng gusali pero tumalo ng lahat at nagkapit-kapit para mailigtas ito. Sa pagkatalo ng mga kontrabida at pagkakabunyag na ang dakilang kasamaan ay wala naman palang binatbat, inaresto ni Yoni si Hexon at ang mga natitirang miyembro ng Tamayomi. Pinasalamatan ng magkakapatid na Tamayura ang pamilya Nohara sa kanilang tulong, at umuwi ang pamilya sa Kasukabe, nagwakas na rin ang kanilang magulong pakikipagsapalaran. Isang prinsipe na nagngangalang Gorman ang nakipaglaban sa isang dragon upang iligtas ang prinsesa ng Henderland na si Memory Mimori, ngunit siya ay nabihag ng masamang mahika ni Najoma at Macau, na mga transgender na salamangkero. Samantala, si Miss Yoshinaga ay nagkukwento ng isang istorya tungkol sa prinsesa sa mga bata sa Futaba Kindergarten. Nag-organisa ang paaralan ng isang field trip sa isang theme park na tinatawag na Henderland at lahat ng bata ay sumakay sa tren. Ngunit hindi nagtagal, naligaw si Shin-chan at nakilala si Krejimad, na sa katotohanan ay isang werewolf. Pagkatapos ay nakilala ni Shin-chan si Tope Mamapet, isang sumasayaw na manika. Pinihit ni Shin-chan ang kanyang susi. Bigla na lang, nag-transform si Kre bilang isang lobo at hinabol sila. Pagkatapos makatakas mula sa kanya, nakilala nila si Chokirin, isang tauhan ni Najoma at Macau. Mayroon siyang erotikong hitsura kung saan naakit si Shin-chan. Sila ni Topema ay naglaban gamit ang mahika. Pagkatapos nun ay umuwi na si Shin-chan. Sa TV, napanood niya ang Japanese singer at model na si Akiko Hinagata na kumakanta ng Six Colors Boy. Pagsapit ng gabi, pinuntahan ni Topema si Shin-chan habang siya ay naliligo. Ipinaliwanag niya ang masasamang plano ng mga transgender na salamangkero at mga mangkukulam, at hiniling ang kanyang tulong.
Natakot si Shin-chan at tumanggi, ngunit nag-iwan siya ng mga mahiwagang baraha. Sinubukan ni Shin-chan ang mga baraha at inisip si Akiko Hinagata. Talagang ang lumitaw siya sa harap niya na naka-swimsuit at natuwa si Shin-chan. Samantala, ipinadala ng mga mangkukulam si Snowman Par, isang snowman na may temperatura ng katawan na -100 degrees Celsius, upang dakpin si Shin-chan. Nakarating siya sa Kasukabe sa pamamagitan ng tren at nalaman ang address ni Shin-chan sa tulong ni Masao. Nakarating siya sa kindergarten ni Shin-chan at nagpanggap na isang guro. Nakita siya ni Shin-chan sa banyo at natakot. Kalaunan, nakita niya ito sa sarili nilang bahay na kausap ang kanyang ina. Ang kanyang ama at ina ay nakipag-usap sa kanya hanggang hating gabi at uminom ng beer. Nang maubos na ang lahat ng bote, gumawa ang snowman gamit ang mahika ng 2 lata ng beer, na pagkatapos inumin ay nakatulog sina Misae at Hiroshi, lumalabas na nilagyan pala ito ng snowman ng pampatulog. Pumasok ang snowman sa kwarto ni Shin-chan upang kunin ang mga mahiwagang baraha mula sa kanya. Ginamit ni Shin-chan ang mga mahiwagang baraha para tawagin sina Action Mask, Kuntam Robo, at Berber Zayman upang lumaban. Si Berber Zayman sa simula ay pumanig sa kalaban at naningil ng bayad, ngunit matapos makatanggap ng ilang sipa ay nagpa siyang tumulong sa kanila. Nabigo ang kanilang mga teknik sa pakikipaglaban, ngunit gumana ang plano ni Shin-chan na ikiskis ang kanilang mga puwit sa katawan ng snowman. Nagsimula itong matuno at tumakas, ngunit nag-iwan ng liham na nag-iimbita sa mga magulang ni Shin-chan sa Henderland. Kinabukasan, ang mga magulang at si Shin-chan ay pumunta sa Henderland. Bago umuwi, nagpunta sa banyo ang mga magulang ni Shin-chan, at nahuli ito ng snowman, na nagpadala ng 2 mahiwagang robotic na puppet bilang kapalit nila. Habang naliligo, natakot si Shin-chan nang makita niyang nawawala ang mga ari ng kanyang mga magulang. Bigla na lang inatake ng 2 si Shin-chan, ngunit nailigtas siya ni Topema sa tamang oras. Ipinaliwanag niya na kailangang pumunta ni Shin-chan mag-isa sa Henderland upang iligtas ang kanyang ina at ama mula sa masasamang kamay ng mga salamangkero. Nag-practice siya ng card magic at mag-isang pumunta sa Henderland sakay ng tren. Sa simula, sa rilis ng tren ay hinarap niya si Crane na nag-transform bilang isang lobo. Ginamit ni Shin-chan ang magic cards upang mag-transform bilang isang cable train at lumikha ng isang detour na rilis na direktang patungo sa loob ng tarangkahan ng kastilyo. Nang makitang hinahabol siya ng lobo gamit ang isang steam train, muli niyang ginamit ang mga baraha para tawagin sina Action Mask, Kuntam Robo, at Berber Zayman. Nakaisip ng plano si Berber Zayman at nagbukas ng daan upang lumikha ng isang balakid para mabangga ito ni Kre. Sa kasamaang palad, nabigo ang plano dahil walang sino man ang magbabago ng daan, ngunit sa huling sandali ay binago ni Topema ang riles ng lobo at nahulog ito sa tubig. Nang matalo ang lobo, nawala ang damit nito at nag-transform ito pabalik bilang si Hiroshi. Para patunayan kay Hiroshi na may mahika, ginamit ni Shin-chan ang mga baraha at sa pangalawang pagkakataon ay lumitaw muli si Akiko Hinagata na naka-swimsuit at ipinakilala niya ito kay Hiroshi. Pagkatapos, nag-transform si Shin-chan bilang isang eroplano at nagsimulang lumipad sa ibabaw ng parke ngunit sinundan sila ni Chokirin. Tinawag niya ang 3 superheroes ngunit nahulog sila dahil masyadong mabigat para lumipad. Samantala, inilihis ni Topema ang atensyon ni Chokirin at nagsimulang makipaglaban malapit sa isang pandekorasyon na globo. Habang si Shin-chan at Hiroshi ay bumabangon mula sa pagkahulog, pumutok ang lobo at si Chokirin ay bumaba. Sinubukan niyang kunin ang mga baraha kay Shin-chan ngunit sa huling sandali ay lumitaw si Topema, at salamat sa kapangyarihan ng mga baraha, napalibutan si Chokirin ng isang halo ng liwanag na siyang sumira sa kanya. Ngunit hindi nagtagal ay nanghina rin si Topema at naglaho. Umiyak si Shin-chan at mula sa kanyang mga luha ay lumabas si Misae. Muling pinalitaw ni Shin-chan si Akiko Hinagata para patunayan kay Misae na may mahika pero nagalit ito. Ang 3 ay pinapunta sa kastilyo kung saan sila tinanggap ni Najoma at Macau ng isang dance show. Pagkatapos nito, ginamit ni Shin-chan ang baraha para baguhin ang kanilang mga sarili, at si Hiroshi ay naging isang executive salaryman, si Misae ay nakasuot na ng formal na damit pambahay, at si Shin-chan ay nakauniforme ng kindergartner. Sumugod sila upang atakihin sina Macau at Joma ngunit sinipa lang sila nito. Muling binago ni Shin-chan ang kanilang mga sarili at nilabanan nila sina Macau at Joma sa sayawan. Sa huli, nanalo ang pamilyang Nohara sa maliit na lamang na 0.1 na puntos.
Sunod ay inimbita sila sa isang laro ng baraha kung saan nanalo si Hiroshi ng may matinding pagsisikap. Ngunit nang tila may masamang intensyon sina Joma at Macau, ginamit ni Shin-chan ang Joker card at lumabas si Majin, ang espiritu ng kalikasan, na pumigil sa kanya at ipinaliwanag na upang talunin sina Joma at Macau ay kailangan niyang marating ang tuktok ng kastilyo at ilagay ang Joker card sa gitna ng parke. Pagkatapos nun ay dali-daling tumakbo si Shin-chan kasama ang kanyang mga magulang patungo sa gitna ng parke, pero hinabol sila nina Macau at Joma para pigilan. Matapos ang isang matinding habulan, sina Macau at Joma ay nawasak at ang kastilyo ay nagsimulang gumuho. Tumakbo ang pamilya Nohara para takasan ang unti-unting pagkasira ng gusali. Sa kabutihang palad, nakarating sila sa isang emergency airlock at nakatakas. Pagkatapos, si Snowman Par ay tila dumating upang umatake ngunit si Princess Memory Mimori ay gumamit ng spell. Natunaw ang Snowman at natuklasan na siya pala ang prinsipe. Sinabi ng prinsesa na siya talaga si Topema, at pinasalamatan si Shinosuke sa kanyang tulong sa pamamagitan ng isang halik sa kanyang pisngi. Pagkatapos ay masayang ikinasal ang prinsesa at prinsipe at ang Henderland ay naging isang masayang lugar muli. Nagsimula ang kwento sa kalawakan ng space-time sa ika-30 siglo. Isang time patrol officer, si Ring, ang nagpapalipad ng kanyang sasakyan habang binabantayan ang timeline. Nakita niya ang isang mapanganib na anomalya sa takbo ng panahon na nagmumula sa panahong Sengoku ng Japan, sa taong 1570. Habang papunta siya upang mag-imbestiga, ang kanyang sasakyan ay biglang tinambangan ng isang hindi kilalang salarin at tinamaan ng torpedo. Dahil sa matinding pinsala, nawalan siya ng kontrol at bumagsak ang kanyang sasakyan sa ilalim ng lupa sa ika-20 siglo sa Kasukabe, na huminto sa mismong ilalim ng bahay ng pamilya Nohara. Sa kasalukuyang bahay ng mga Nohara, ang 5 taong gulang na si Shinosuke o Shin-chan, ang kanyang ina na si Misae, at ang kanyang ama na si Hiroshi ay namumuhay sa kanilang karaniwang magulong buhay. Samantala sa labas ng bahay, inilipat ni Ring ang kanyang kamalayan kay Shiro bilang huling paraan. Nang lumabas si Shin-chan para pakainin si Shiro, sinubukan itong kausapin ni Ring gamit si Shiro. Kaso bobo si Shin-chan at hindi makaintindi kaya hiniling niya dito na ipakausap na lang siya sa magulang nito. Pagpasok sa bahay, ipinaliwanag niya sa mga magulang ni Shin-chan ang delikadong sitwasyon. Isang time criminal na nagngangalang Lord Kokusai ay nasa taong 1570 at aktibong binabago ang kasaysayan. Dahil wasak ang kanyang sasakyan, nakiusap si Ring sa mga Nohara na maglakbay pabalik sa nakaraan upang pigilan siya. Matapos ang ilang nakakatawang pagtutol, pumayag ang pamilya. Binigyan sila ni Ring ng mga espesyal na tracksuit na babagay sa panahon. Si Shin-chan ay nakatanggap ng isang espesyal na pula na may Save 3X feature, na nagbibigay sa kanya ng 3 emergency transformation. Ang 3 Nohara at si Shiro na taglay ang isip ni Ring ay nagtipon sa bakuran, at ipinadala pabalik sa nakaraan gamit ang huling natitirang lakas ng sasakyan. Biglang lumitaw ang pamilya sa umuusok na guho ng isang kastilyo noong 1570. Agad silang pinaligiran ng isang grupo ng mga nakakatakot na sundalong nakamaskara. Bago sila mahuli, isang bata at magilas na samurai na nagngangalang Fubuki Maru ang dumating sakay ng kabayo, at mabilis na tinalo ang mga umatake. Si Fubuki Maru, nang makita ang kakaibang damit ng pamilya at ang kanilang nagsasalitang aso, ay naniwalang sila ang 3 bayani at isang aso na nabanggit sa isang lokal na propesiya, na nakatadhanang tumalo sa kasamaan. Ipinaliwanag niya ang kanyang malungkot na kwento, ang misteryosong si Lord Kokusai, na may kakaibang kapangyarihan, ay inatake ang kastilyo ng kanyang pamilya, pinaslang ang kanyang mga magulang, at dinukot ang kanyang kapatid na si Yukino. Ang pamilya Nohara, na napagtantong si Kokusai ang kanilang target, ay sumang-ayon na sumama kay Fubuki Maru sa kanyang paghahanap ng paghihiganti at pagliligtas. Nagsimula ang grupo sa isang mahabang paglalakbay patungo sa kuta ni Kokusai. Ang biyahe ay puno ng mga kamalasan, si Misae ay nagkaroon ng nakatatawang paghanga sa gwapong si Fubuki Maru, na labis namang ipinagseselos ni Hiroshi. Naantala ang kanilang paglalakbay nang sila ay tambangan ng isa sa mga alagad ni Kokusai, isang mandirigmang parang pusa na si Matabi. Habang nahihirapan si Fubuki Maru, ginamit ni Shin-chan ang una niyang Save 3X feature, at naging isang malaking ipis. Gumapang siya papunta kay Fubuki Maru para tulungan itong kumilos ng mabilis at matamaan si Matabi. Agad-agad pagkatapos nun, may isang babae ang lumitaw at kinuha nito ang bag ni Misae.
Nang sinabihan ito ni Misae na ibalik ang bag, naglabas ang babae ng dalawang itim na holen at ginawa niyang makulay na holen sina Misae at Hiroshi. Pagkatapos maglaho, sinabi ng babae kay Fubuki Maru na kung gusto nilang maibalik sa dati ang dalawa, kailangan nilang pumunta sa Pupo Castle. Nang gabing iyon, nagpahinga ang grupo sa isang hot spring. Si Shin-chan, sa pag-asang makapanilip ng mga kabataang babae ay nagmadaling pumunta sa hot spring ng mag-isa, pero pagdating niya doon ay puro lola ang kanyang naabutan. Kinagabihan, palihim na sinundan ni Shin-chan si Fubuki Maru sa paliguan, kung saan siya ay may nakagugulat na natuklasan, si Fubuki Maru ay isa palang babae. Ipinaliwanag ni Fubuki Maru na ang kanyang ama, na walang lalaking tagapagmana, ay pinalaki siyang parang lalaki upang balang araw ay mamana niya ang kanyang mga lupain at pamunuan ang kanyang mga samurai. Naantala ang kanilang pag-uusap ng isa pang alagad ni Yung Kokusai na si Tamashiro. Ginamit ni Shin-chan ang kanyang pangalawang Safe 3X charge at naging isang butete. Maya-maya pa habang nakikipaglaban pa rin si Fubuki Maru sa mga water spider ni Tamashiro, dumating si Shin-chan na isa na ngayong palaka at tinulungan si Fubuki Maru na makipaglaban. Natalo ni Fubuki Maru ang lahat ng water spider kaya si Tamashiro na mismo ang lumaban sa kanya. Dahil nakasuot ng armor si Tamashiro at hindi naaapektuhan ng espada, ginamit ni na Shin-chan ang dala nitong baril na paputok para pabagsakin ito. Pagkatapos nun ay ipinagpatuloy na nila ang paglalakbay sakay ng kabayo. Di nagtagal, sa wakas ay narating na ng mga bayani ang madilim at nakakatakot na kastilyo ni Yung Kokusai at nagsimulang pumasok dito. Sinubukan silang pigilan ng napakaraming sundalo na nakabantay sa labas, ngunit hindi sila huminto at nilabanan nila ang mga ito habang nakasakay pa rin sa kabayo. Nagawa silang may hatid ng kabayo na si Enji hanggang sa dulo bago ito bumagsak dahil sa pagod. Pagpasok sa loob, hinarap sila ng isang makapangyarihang babaeng mandirigma na si Ogen, ang babaeng nagpabago sa mga magulang ni Shin-chan bilang holen. Hinarap ni Fubuki Maru si Ogen sa isang matinding laban. Upang makalamang, pinuto ni Fubuki Maru ang kanyang sariling mahabang buhok bilang isang distraksyon na nagbigay daan sa kanya upang saksakin si Ogen. Habang namamatay si Ogen, nagbuga siya ng berdeng usok na nakakaparalisa na nalanghap ni Fubuki Maru. Dahil paralisado, ibinigay ni Fubuki Maru ang kanyang espada kay Shin-chan at ang isang supot, hinimok siya at si Shiro na magpatuloy, talunin si Yung Kokusai at iligtas ang kanyang kapatid. Nagpatuloy ang dalawa, iniwan ang paralisadong si Fubuki Maru. Nakarating si Shin-chan at Shiro sa silid ng trono, kung saan natagpuan nila si Lord Yung Kokusai. Habang nagyayabang ang kontrabida, ibinunyag ni ring gamit si Shiro ang kanyang tunay na pagkatao, siya si Pierre Jacoman, isang kriminal mula sa ika-30 siglo na nahuhumaling sa kasaysayan. Ginamit ni Shin-chan ang kanyang ikatlo at huling Safe 3X transformation, at naging isang malaking lalaki na si Kit. Matapang niyang dinwelo si Jacoman. Ngunit, sa gitna ng laban ay sumabit ang kanyang espada sa kisame. Habang nawawala ang epekto ng transformation, bumagsak ang espada diretso sa ulo ni Jacoman, at sa sobrang sakit ay nahirapan na itong kontrolin ang kanyang robot at nahulog ito sa labas ng kastilyo. Sa sandaling yun, ang tunay na taong si Ring ay lumitaw, suot ang kanyang panghinaharap na time patrol suit. Umalis na siya sa katawan ni Shiro, at nagulat si Shin-chan nang makitang kamukhang-kamukha niya si Fubuki Maru, dahil si Ring ay malayong apo pala nito. Si Fubuki Maru, na naka-recover na mula sa paralysis ay dumating, at nagpakilala sa kanya si Ring. Ilang sandali pa ay bumalik na sa dati sina Hiroshi, Misae, at ang kapatid ni Fubuki Maru na si Yukino na naging holen din, at ibinigay ni Fubuki Maru kay Shin-chan kanina kasama ng espada. Dahil mukhang ligtas na ang timeline, ginamit ni Ring ang kanyang device upang ibalik ang pamilya Nohara sa kanilang sariling panahon, at nagpaalam na sa kanila sina Fubuki Maru at Yukino. Muling lumitaw ang pamilya Nohara sa kanilang bakuran, at gumaan ang kanilang loob dahil nakauwi na sila. Ngunit panandalian lamang ang kanilang ginhawa, dahil nang dumating ang school bus ni Shin-chan para sunduin siya, biglang nagbago ang lahat. Dahil sa mga nangyayari, hindi muna nila pinapasok si Shin-chan sa school at bumalik na lang sa loob ng bahay, kung saan nalaman nila sa telebisyon na ang bagong pinuno ng mundo ay si Pierre Jacoman.
Dahil nakaligtas sa pagkahulog, ginamit ni Jacoman ang kanyang sariling nakatagong time machine upang tumakas. Naglakbay siya sa ika-20 siglo na dumating bago ang mga Nohara at matagumpay na binago ang kasaysayan na itinuring silang mga kaaway ng publiko. Sinalakay sila ng mga alagad ni Jacoman pero dumating si Ring at mabilis na pinabagsak ang mga ito. Matapos talunin ng mga kalaban, ipinaliwanag ni Ring ang sitwasyon sa pamilya Nohara. Pagkatapos nun ay umalis na sila para puntahan si Jacoman. Si Jacoman, mula sa kanyang bagong kuta, ay hinamon sila gamit ang isang dambuhalang robot. Ito na ang kanilang huling pagkakataon. Binigyan ni Ring si Shin-chan ng isang time crime prevention hat, isang kagamitan na kayang gawing totoo ang anumang mula sa kanyang imahinasyon. Siyempre, inisip ni Shin-chan ang kanyang paboritong bayani sa TV, si Kantamo Robo. Sa isang kisap mata, isang tunay at higanteng Kantamo Robo ang lumitaw. Ang buong pamilya Nohara ay sumakay sa cockpit. Isang malaking labanan ng mga robot ang sumiklab at napuruhan agad ang robot ni na Shin-chan. Ganun pa man, hindi sila tuluyang napabagsak at gumanti si Shin-chan gamit ang buri-buri punch. Sunod ay ginamit naman ni Shin-chan ang isang secret technique na natutunan niya sa pakikipaglaro kay Misae, isang malakas na tusok gamit ang 2 daliri. Bilang huling atake, ginamit ni Shin-chan ang action beam gun pero hiningi niya ang tulong ng lahat para mailagay ang command sa controller. Kaso nagkamali sila sa paglalagay ng command, kaya muli silang napuruhan ng kalaban. Ganun pa man, hindi sila sumuko at muli nila itong sinubukan, at sa pagkakataong ito ay matagumpay na nilang nagawa ang action beam gun. Sumabog ang kalabang robot, at si Jacoman ay tuluyan ng natalo. Pinasalamatan ni Ring ang pamilya Nohara sa pagtulong nito sa kanya na matalo si Jacoman. Nang mabura ang impluwensya ni Jacoman, ang realidad ay agad na bumalik sa normal. Natagpuan ng mga Nohara ang kanilang sarili na ligtas sa kanilang sala. Habang iniisip nila kung ang buong pakikipagsapalaran ay isang panaginip lamang, tumingin sila sa bintana. Sa hardin, nakita nila ang kanilang mga sarili mula sa nakaraan, na nakaupo kasama ang sinapiang si Shiro, na papunta pa lamang pabalik sa nakaraan. Maya-maya ay umalis na si Hiroshi para pumasok sa trabaho, habang si Shin-chan naman ay sinundo na ng school bus. Kaso bago sumakay sa bus ay inasar pa ni Shin-chan si Misae kaya nakutusan na naman siya nito. Nagsimula ang kwento sa malayong kaharian ng Buri-Buri, isang mayaman na tropical na lupain. Isang gabi, nilusob ng puwersa ng White Snake Gang ang palasyo para dukutin ang prinsipe na si Sonokeshi. Sinubukan pang pigilan ng mga sundalo ng kaharian ang pagdukot sa prinsipe, pero hindi sila nagtagumpay. Sa ibang lugar, ang pinuno ng White Snake Gang na si Conde Anaconda ay pinuntahan ng kanyang maskuladong katulong na si Mr. Herb para ibalita ang matagumpay na pagdukot sa prinsipe. Ang kanilang layunin ay makuha ang maalamat na kayamanan ng Buri-Buri na nangangailangan sa prinsipe at ng isang espesyal na susi na ilong baboy na dala nito. Samantala, sa Kasukabe, Japan, walang kamalay-malay ang pamilyang Nohara. Si Shinosuke o Shin-chan Nohara ay abala sa kanyang karaniwang kalokohan. Lihim na minamanmanan ng pamilya ng mga miyembro ng White Snake Gang na nabigla sa pagiging magkamukha ni Shinosuke at ng prinsipe. Nakabuo sila ng bagong plano. Sa isang lokal na department store, nakita ni Misae at Shin-chan ang isang lottery para sa isang libreng bakasyon sa Buri-Buri Kingdom. Ang totoo, ang lottery ay isa lang pahay na pinapatakbo ng gang. Si Misae, na nangangarap ng libreng bakasyon, ay pinaikot ang roleta. Ang gang, na may intensyong panalunin siya, ay dinaya ang makina. Nagdiwang ang pamilya sa kanilang panalo, hindi alam na sila ay patungo sa isang patibong. Sa kaharian ng Buri-Buri, matapos ang pagdukot, ipinadala ng hari ang mga Imperial Guard at si Ruru, ang pinakamahusay at pinakatapat na tagabantay ng prinsipe upang hanapin ito. Samantala, sumakay ang pamilya Nohara sa isang halos walang laman na eroplano. Ang tanging ibang pasahero ay 2 lalaki, na sa totoo lang ay nakadisguise na miyembro ng White Snake Gang. Matapos ang isang magulong paglipad na puno ng karaniwang panggugulo ni Shin-chan, inihayag ng mga kontrabida ang kanilang sarili. Habang sinusubukan nilang kunin si Shin-chan, nagkaroon ng gulo. Si Hiroshi, sa kanyang pagkataranta, ay binuksan ng emergency hatch. Ang pamilya, na magkakakapit at may hawak na ilang parachute, ay nahigop palabas ng eroplano at bumulusok sa makapal na gubat sa ibaba. Nakaligtas sila sa pagbagsak ngunit ngayon ay naliligaw, habang sina Misae at Hiroshi ay pinangungunahan ng takot.
Si Shin-chan, gayunpaman, ay tuwang-tuwa lang sa bagong kapaligiran. Habang sinusubukan nilang hanapin ang daan, napaligiran sila ng isang malaking tropa ng mga unggoy. Habang nagpapanik sina Misae at Hiroshi, si Shin-chan, na hindi man lang natinag, ay sinimula ng isa sa kanyang mga walang saysay na sayaw. Ang mga unggoy, na lubos na nagtaka at pagkatapos ay natuwa, ay naging kaibigan ng pamilya, at ibinahagi nito ang kanilang pagkain at tirahan. Nang gabing iyon, ang pinunong unggoy, bilang tanda ng pagkakaibigan, ay binigyan si Shin-chan ng isang maliit, kakaibang hugis ilong baboy na bagay, na ibinulsa ni Shin-chan bilang laruan. Kinabukasan, natagpuan ng pamilya ang isang riles ng tren. Pinara nila ang isang dumaan na tren at sumakay, nakahinga ng maluwag na makabalik sa sibilisasyon. Sa tren, nakatagpo ng pamilya si Ruro, ang royal na tagabantay. Nakita niya si Shin-chan, at sa pag-aakalang siya ang nawawalang prinsipe Sonokeshi, masaya niyang dinakma ito. Ang kanyang kagalakan ay panandalian lamang. Nang magtanong si Shin-chan ng mga bastos na tanong at sinubukang manghalik, nasindak si Ruro at agad na napagtantong hindi ito ang kanyang prinsipe. Bago pa man siya makapagpaliwanag ng maayos, inatake ang tren ng White Snake Gang sa pamumuno ni Mr. Herb. Si Ruro ay nakipaglaban sa kanila sa isang matinding laban ng martial arts, ngunit siya ay nalamangan sa bilang. Si Mr. Herb, isang malakas na mandirigma, ay natalo siya at inagaw si Shinosuke. Habang tumatakas ang mga kontrabida, nagawa ni Ruro na maglagay ng tracking device sa isa sa kanila. Sila, kasama sina Hiroshi at Misae, ay bumuo ng isang alanganing alyansa upang sundan ng tracker at iligtas si Shin-chan. Dinala si Shinosuke sa punong himpilan ng White Snake Gang at ikinulong sa isang selda. Sa loob, natagpuan niya ang isa pang batang lalaki na kamukhang-kamukha niya, ang tunay na prinsipe Sonokeshi. Ipinaliwanag ng prinsipe ang alamat, ang kayamanan ng buri-buri ay isang makapangyarihang genie, o magen, na nakakulong sa isang palasyong puno ng patibong. Upang mabuksan ang huling silid, 2 susi, ang ilong baboy ng prinsipe at isang kaparehong kambal na susi, ang dapat ipasok ng sabay ng prinsipe at ng kanyang itinakdang kamukha. Napagtanto ni Shin-chan na ang laruan na ibinigay ng unggoy sa kanya ay ang pangalawang susi. Si Conde Anaconda, na ngayon ay hawak ang parehong mga bata at parehong mga susi, ay naglakbay patungo sa nakatagong palasyo. Ang kanyang hukbo ng mga tauhan ay nalipol dahil sa mga sinaunang patibong ng palasyo na nag-iwan lamang kina Anaconda, Mr. Herb, Shin-chan, at Sonokeshi na makarating sa huling silid ng kayamanan. Sa loob, inakyat nila ang isang napakataas na tore, pero pagdating sa kalagitnaan ay biglang humiwalay si Mr. Herb at pumasok ito sa isang sikretong silid. Pagdating sa tuktok ng tore, natagpuan ng grupo ni Anaconda ang isang magarbong banga. Nagsagawa si Anaconda ng isang kakaibang ritual na sayaw na tumatawag sa gintong balat na buri-buri magen. Lumitaw ang genie at binigyan ng tumawag sa kanya ng isang kahilingan. Ngunit, habang naghahanda si Anaconda na hilingin ang kontrol sa mundo, biglang sumigaw si Shin-chan ng, "Hinihiling ko ang autograph ng babaeng news anchor sa TV na si Komiya." Ang genie, na obligadong sumunod ay umalis para kunin ang autograph, at nagamit na ang kahilingan. Kaso pagdating sa studio, humingi ng interview si Komiya kapalit ng autograph kaya hindi kaagad nakabalik ang genie. Samantala, biglang dumating si Ruro, Hiroshi, at Misae na sinundan ng tracker. Nagalit si Anaconda, ngunit si Mr. Herb ay nagsimulang tumawa. Inihayag niya ang kanyang kataksilan, habang ipinapakita ang pangalawa at mas maitim na banga na kanyang nakita sa isang sikretong silid. Tinawag niya ang itim na magen, isang demonyo at may pulang matang genie at kapatid ng buri-buri magen. Habang sinisimula ni Herb na gawin ang kanyang sariling hiling para sa kapangyarihan, itinulak siya ni Anaconda. Sumigaw si Anaconda ng kanyang hiling sa itim na magen, "Ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong kapangyarihan." Ibinigay ng itim na magen ang kahilingan, ngunit sa isang baluktot na paraan. Sumanib siya kay Anaconda, para bigyan ito ng kapangyarihan. Ngayong may kapangyarihan na tulad ng Diyos, binalingan ng halimaw na Anaconda si Herb, at inalipin ito. Pagkatapos maghanda at magbihis ni Ruro, sumiklab ang isang malaking labanan. Hinarap ni Ruro ang nakontrol na si Mr. Herb sa isang-isahang laban, iniiwasan ang mabilis na pag-ikot na atake nito. Napabagsak ni Ruro si Mr. Herb at binati siya ng lahat sa kanyang pagkapanalo. Ngunit muling nakabangon si Mr. Herb at muling umatake. Muling naglaban si Ruro at Mr. Herb pero sa pagkakataong ito ay pareho na silang gumamit ng sandata.
Samantala, nagsimulang magbagong anyo si Anaconda. Mabilis na pinabagsak ni Ruro si Mr. Herb at inaya na ang lahat na tumakas, pero napigilan sila ni Anaconda na ngayon ay isa ng malaking halimaw. Dumating ang gintong Buri-Buri Majan at lumapit kay Shin-chan para ibigay ang hiling nitong autograph, pero dinampot ni Anaconda ang Majan at inatake. Nagalit ang Buri-Buri Majan at nakipaglaban ito sa kanya. Habang nangyayari ang laban, tinanong ng grupo ang prinsipe kung may magagawa ba sila, at sinabi nito na meron pero kailangan nila ang isa pang susi. Dito na inilabas ni Shin-chan ang pangalawang susi na nakuha niya sa mga unggoy. Tumakbo ang prinsipe at ang pamilya Nohara papunta sa gitnang tore para gamitin ang mga susi, habang pinoprotektahan naman sila ni Naruro mula kay Mr. Herb. Pagdating sa gitnang tore, tinulungan ni Hiroshi at Misai ang dalawang bata para maipasok ang mga susi sa butas. Pagkatapos, ipinaliwanag ng prinsipe sa pamilya Nohara na ang huling pagkilos na ito ay ang magsasara sa templo ng habang buhay at ang sisira sa dalawang Majen. Biglang may isang higanting bola ang gumulong mula sa itaas at binangga ang tore. Nabagsakan si Anaconda Majen ng tore, habang ang Buri-Buri Majen naman ay bumalik na sa banga at iniwan ang autograph kay Shin-chan. Maya-maya pa ay biglang hinigop ng itim na banga si Anaconda ng puwersahan at aksidenteng naisama nito si Mr. Herb. Samantala, nagkabitak-bitak ang pader at nagsimula ng pasukin ng tubig ang loob ng gumuguhong templo. Biglang hinila ni Ruro ang tali sa kanyang damit at naging isang lifeboat ito na hugis pato. Sumakay ang lahat sa lifeboat ni Ruro at lumutang patungo sa kaligtasan. Ganun pa man, malungkot si Shin-chan dahil nabitiwan niya ang autograph na hiniling niya sa genie. Para hindi na malungkot si Shin-chan, inimbitahan silang lahat ng prinsipe sa palasyo, kung saan maraming magagandang babae at gwapong lalaki, na ikinatuwa naman ng lahat. Pag-uwi sa Japan, masayang tiningnan ni Hiroshi at Misai ang kanilang mga litrato sa kanilang paglalakbay, habang si Shin-chan naman ay ikinwento kay Shiro ang mga nangyari. Sa palasyo, ang hari at reyna ng kaharian ng Buri-Buri ay hindi makapaniwala habang pinapanood ang kanilang dating magalang na anak na si Prinsipe Sonokeshi, na masayang ginagawa ang sayaw na Mr. Elephant sa gitna ng silid ng trono. Nagsimula ang pelikula sa set ng palabas sa TV na Action Mask. Ang aktor na si Gotaro Go ay kinukunan para sa isang matinding fight scene laban kay Skeleton Doctor bilang si Action Mask. Bigla, isang tunay at malakas na pagsabog ang yumanig sa set. Mula sa usok ay lumitaw ang kontrabidang si Leotard Devil, o Higirmao, hindi siya isang aktor. Nilapitan niya si Action Mask at kinuha ang makapangyarihang Action Stone mula sa sinturon nito at naglaho sa isang iglap. Naiwang sugatan at walang kapangyarihan si Gotaro Go sa wasak na set. Kung wala ang Action Stone, hindi siya makakabalik sa kanyang mundo. Kaya naman, pinili niya si Shin-chan at ang kanyang pamilya para tulungan siyang bawiin ang bato, gamit ang action card na may numerong 99, ang pinakamahalagang card sa buong koleksyon ng Chocobi. Ayon sa plano ni na Action Mask at Ririko, pinapunta nila ang pamilya ni Shin-chan sa isang beach para madala sila sa kabilang mundo upang matulungan silang talunin si Leotard Devil. Kinabukasan, ibinalita sa dyaryo na ang mundo ay nasa gitna ng digmaan laban sa mga alien. Ang mga tao sa Japan ay ginawang Higir people sa pamamagitan ng isang beam na nagpapabago sa anyo ng mga tao. Aatake na sana ang mga Higir people sa pamilya Nohara para gawin din silang Higir, ngunit dumating si Ririko at iniligtas sila. Inakala ng pamilya Nohara na isa lang itong shooting ng pelikula, pero nakumbinsi sila ni Ririko na wala sila sa kanilang sariling mundo. Nang pumunta si Dr. Katakasukabe sa banyo, naiwan niya ang Action Stone sa labas na nakabalot sa balat ng kending toffee. Nilunok ito ni Shin-chan habang wala sila sa pag-aakalang isa itong kending bola. Dumating ang prinsipal ng Futaba Kindergarten at nagsabing paparating na ang mga Higir, kaya sinabihan silang tumakbo papunta sa bus. Biglang dumating ang tauhan ni Leotard Devil na si Baron Fang para kunin ang Action Stone, ngunit tinulungan sila ni Shin-chan na makatakas. Nag-message si Leotard Devil kay Baron Fang at sinabing iwanan na sila. Habang nasa daan ng bus, sumakay si Omi Matsuzaka at nakuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa Action Stone. Sinabi ni Dr. Katakasukabe sa prinsipal na dalhin ang bus sa kanyang lihim na lugar kung saan sila inaakalang ligtas. Doon, ibinunyag ni Matsuzaka na isa siyang espiya mula sa mga Higir.
Pagkatapos, dumating ang mga stomach band ladies at ang iba pang mga tauhan ni Leotard Devil. Sa kasamaang palad, lahat ay tinamaan ng Higir Beam maliban kina Ririko, Misae, at Shinchan na ligtas na nakatakas. 雨を助けするんだ。 Nakarating si Shinchan sa lugar ng mga Higir pagkatapos talunin ng stomach band ladies at tinawag si Action Mask. Naglaban sila upang iligtas ang kanilang mga mundo. Dahil nasa loob ni Shinchan ang Action Stone, nagawa niya ring magpalabas ng Action Beam. Sa huli, natapos ang digmaan at bumalik ang mga Higir sa kanilang solar system. Si Shinchan at ang kanyang pamilya ay nakabalik na rin sa kanilang sariling mundo. Nagtatapos ang kwento sa isang tipikal na pag-aaway sa pagitan ni Shinchan at ng kanyang nanay. Atake!